Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating panel discussion kung saan ay itutuloy po natin ating talakayan. Kasama pa rin po natin ating mga panauhin ng mga nagsipagwagi sa katatapos na National Science Congress. Sir Allen? Oo, tanong natin ngayon yung ating mga coaches, kung ano-ano yung kanilang mga best practices, total nakapag national naman na sila, i-share na nila sa iba, yung best practices nila sa pagtitrain ng champion quiz brawler. Yan, sige. Si Ma'am Sandy, ma'am. Ako po, ang nasabi ko po kay Alexis, yung self-discipline talaga. Self-discipline na dapat niya talagang kahit wala kami, nagkaklase din kasi kami, basta iniwanan ko siya ron sa isang room, Alexis, ito yung mga kailangan mo, basahin mo lahat yan, pag may tanong ka, sasagutin natin. Pag hindi ko na kaya sagutin, hanap tayo ng specialist para magpaliwanag siya sa'yo. Yun po. So yun po yung practice. Tapos hindi lang only books, pati sa web, nag-browse kami sa mga international questions po para kung just in case matanong, at least, kasi nakita ko po rin sa question po, yung isang dinownload namin na questionnaire, question rather, meron na pasok po about the graphics po yun, representation ng graph. So, nakuha niyo po yun. Opo. Ayan. So, discipline po. Si Ma'am Sandy, kailan lang po kayo nasa Honorato Perez? Actually, kalilipat ko lang po sa Honorato noong May 26 po. As a teacher 1 po. So, I spent my life more on private school po for 21 years po. Ayun, iniisip ko nga parang bago sa secondary. Oo, si Ma'am. From what school, ma'am? From Arroyo University po. Tanong Kung bakit nag-decide At nagtanong naman tayo sa... Ano po yun? Aside from the greener pasture, siguro tama. Ano, ma'am? Kasi po I'm getting older na. So I need to seek for stability of my work. Although in terms of compensation po, we are same compensated naman po in terms of basic salary po. So yun po yung kaya lang ako nag-move out kasi nga po doon nga po sa stability ng work. Kasi po sa private school, pagka kung saan ka gustong dadaling ka doon kasi ang daming boses doon. No po. Yun po yun, sir. Ayun. So kayo, ma'am, ang teacher ni Alexis sa science. Opo, ako po yung teacher niya sa Science 8. So, ang swerte, ma'am, paglipat nyo ng public school, champion ka agad yung tinrain. Opo. Hindi naman nagsisisi si ma'am. Hindi naman, sir. Oo, at matutalino naman ng mga bata dyan sa saka disiplinado pa, sa Science High School. Parang nangiti siya. Let's leave that sa ibang mga kakwentuhan na lang natin, Ma'am Sandy. So, so discipline, Ma'am Jane, ang sikreto ni Ma'am. Si Sir Sunny naman po. Best practice, sir. Yung best practice yung usual lang So sabi ko yung discipline na nakahirap na. So sipag siguro yung practice na talagang ginawa namin ni Ralph, although napakadami talaga naming work sa school. So ito iniiwan ko siya minsan. So although excuse ako sa klase ko, pero sabi ko nga hindi po pwede na hindi rin ako maka-attend sa klase. So kapag bikan ko, talagang doon kami nagwa one-on-one ni Ralph, and then kapag may klase na ako, iniiwanan ko siya ng mga problems at saka mga questionnaires na pinasasagot ko, and then after, saka kami nagwa one-on-one to discuss yung mga nasa questions. Ma'am Jane, base sa sagot nila, sa tingin ko, nagmamatter talaga yung comprehension ng bata, kasi iiwanan, ng reading materials. So, tama ba, ma'am, ako ng hinuha na Yes, sir. Yes, doon pa rin nagro-root yung Yes, sir. Kasi kung walang comprehension, di maiiwan ng gano'n yun, Ang nakikita ko kasi dito, given na yung pagiging matalino nitong mga bata, Pero kung matalino at walang disiplina, yun yung mahirap. Kaya't mahalaga nga talaga yung disiplina. Ayun. At yun, dun, tinuturuan niyo pa po ba sila pagdating sa disiplina? Hindi naman na po. Kasi kumbaga si Alexis po, may disiplina rin siya sa sarili niya. Kasi hindi naman na, kung nung grade 7, nagawa niya mag-regional champion, then it so happened na hindi sila naka-join dun sa National Congress. Meron na rin po siya talagang disiplina. Kasi goal niya talagang ma-achieve yung champion, yung ganun po.
So, yun nga ang din itinuturo Ma'am Jane sa elementary pa lang, ano, dahil kailangan talaga magkaroon ng comprehension yung mga bata kasi doon naman talaga nag-uugat lahat ano, sa comprehension, lalo sa English, ano, kasi nga pag nag-high school ka, most of the subjects are in English. Tapos meron pang sinususog ng mga batas ngayon na wala na daw Filipino sa college, ano? Kahit sa college din, puro English din, no? Sa lahat ng mga areas, puro English. So, kaya yung programa noon nga ni Sir Garma, Superintendent Garma dati, yung SRA kits yun, Ma'am Jane, ano? At saka yung mga science reading kits din, no? Talagang pinagkakagastusan ng division at ibinigay sa mga elementary schools. Ayan. At kaya lang itong dalawa galing ng private school ano, nung elementary, ano. Tama Raf, no? Flower Lane ka. Tapos Flower Lane po. si ano naman ay sa Slams po. sa St. Louis Ann Montessori. Nagkataon lang ba ito, sir, o ano? Na sila ay from private school graduate elementary. Meron din po ba tayo mga Winner? champion quiz o brawlers na galing sa public Yes, sir. elementary? Nagkataon lang na galing sila from private school. Pero marami din tayo magagaling na graduate from public school. So, hindi naman yun issue, Ma'am Jane, ano? Ang contest po ba ay ano lang, quiz bilang? Sa high school. Hindi, ma'am. So, yung sa Science Congress, iba't ibang mga contest to, no? So, meron tayong pang teachers at may pang students din. So, sa students, yun nga, meron tayong quiz bee and investigatory project. And then, meron din tayong tinatawag na HOMO. And sa teachers category, meron yung sa improvisation of science instructional material and may action research contest din in science area. May iba pa pong representative from Science High School, sir, na lumaban sa Laguna, sir? Wala, sir. na, Kaming apat lang ang galing sa Science High School kasi yung sa research naman namin nag-third place lang siya. So, hindi siya qualified for national. Hanggang second lang kasi. So, ibig sabihin, quiz bilang po yung naging representative natin sa national. Sa Sa high school, sir. Sa high Sa high school. school. Ay, ma'am, no? So, sa elementary, meron tayong pinanlaban na science investigatory projects. Saka at quiz bee nanalo din. din sila. Tsaka may quiz bee din tayo. So, apat lang sila na nag-represent ng secondary schools ng Apo. region po. Region, ano, Yes, sir? ma'am. Region po. From Cabanatuan at nanalo pa, ano? At natural lang na dapat manggaling sa kanila dahil science high school nga, science contest yung ano, di ba? Yung pinaglabanan nila, ano? Ayan, hindi pa sila manano, science ano nga sila, ano? Parang yun na ang pinag-aaralan nila, tapos yun din ang ano, no? Parang yun Pero din- siguro marami ring science high schools na nagsipaglaban dyan. No? Labanan ng mga science high schools yan. Ibig sabihin natalo nila yung Pisay sa Clark, no? Nung regional, ano? Actually, Hindi sir, sila kasama. ang Philippine Science High School ay hindi sila kasama ng sa DepEd, no? contest. Hindi sila sumasali. hindi sila kasama sa cluster. So, nasa ibang cluster sila. So, yung mga regional science high school and city science high school, mga science curriculum, so yun yung mga usually nire-represent ng bawat region. Nagre-represent ng bawat region. Dapat hamunin nyo na sila. Parang nagawa na. Mahirap. Mahirap na. Mga taga-Pisay. Talagang iba yung level Iba nila. naman yung ano nila. Yes, sir. Ayan. Si Ma'am Sandy po ba ay may anak, ma'am? Yes po. Dahil kayo, ma'am, trainer kayo, ano, syempre, ng, ano, Opo. nasa elementary po ba, high school? yung Nasa anak elementary pa lang po, tsaka high school po. May grade 8 din po mo? Mga, ako. lumalaban din po ba sila, ma'am? Actually po, yung anak ko pong isa is special child po yun. Ano po, di bali po nagkaroon siya ng sakit nung 8 years old po siya. It's so happy na wala po ako sa tabi niya. Nagkaroon siya ng high grade fever. Nakalimutan ng yaya naming painumin ng gamot. So, nagkaroon po siya ng convulsion. Yun po yung nakakalungkot na pangyayari sa buhay ko bilang educator. Ano po. Opo, yun po. Tapos yung akin namang second child, yung lalaki ko naman po, napaka-hyper niya naman po. Actually po, gustong-gusto niya yung science. Opo, ayan. Kung ano-ano tinatanong niya, at the age of 9 po, kung ano-ano tinatanong niya. Minsan po, nauubusan ako ng sagot. So, paano po, are you preparing him or her? Him po, tama, no? Yung Lalaki. lalaki po, talagang gusto niya ng science. So, it's up to him ko kung anong talagang gusto niyang
kung lalaban ba siya. So, nasa kanya po yung free will to decide. Pero po kami, as a parents po kami ng mga anak namin, ibibigay namin yung support namin sa kanila. Siya po ay 9 years old, ano po? Yun po yung 9 years old. Grade Yung po kasi, three. isa kong special po is 14 years old na. Sa bagay, wala pang science sa grade 3, ano? Wala pa. Wala pa ba? Teka lang. Nag-isip Meron ako. na po grade 1 and 2 po ang wala. Grade 1 and Opo. 2. Pero po yung grade 3, kaya nga pag po may national achievement test, nahihirapan ng grade 3 kasi wala sila ng grade 1 at saka grade 2. Kaya naman hindi na national achievement test ang bibigay sa Apo. grade 3 language assessment test na, no, Ma'am Language Jane? Oo. So, more on language na yung ano. Pero pag siguro paglaki din nung anak na ni Ma'am Sandy, isa rin sa mga magagaling na quiz Sana brawler po. natin. Tingnan natin sa Tingnan masusunod na natin. mga panahon. Let's Si Sir Sunny naman, Sir. Yes, sir. Yung anak niyo po ay nasa high school pa po ba o high? Ala pa, sir. Isang 4 tsaka isang 2. Isang Mas force. matanda ako kasi Sir. Baka naman inihahanda na rin ni Sir para maging no? Siguro ang pangalan naman ay Aristotle. Para maging science enthusiast, paano natin Sir ino-open yung yung world of science sa kanila? So ngayon hindi ko pa kinakakitaan ng pagkahilig sa science. So ini-enjoy ko lang muna kung ano yung gusto niyang gawin. So yung siguro yung pagtatanong ay hindi niya pa rin siguro maisip yung mga science. Pero kinakikitaan ko rin ng interest kahit na papano. So yun, 4 and 2 pa lang sir ang aking mga anak kaya medyo malayo pang aking lalakbayin. Parang nakakatuwa din, no? Kasi kapag ikaw nagtitrain ka, ikaw din, pag nagkaanak ka na, di ba? Ikaw ay isang writer, no? Di ba? So parang pwede mo rin siyang mahubog sa pagiging writer. Lalo na rin sila, mga national winners. Speaking of writer, di ba, si Ralph ay ating Right. most outstanding Campus journalist. Yung bang mga sinasalihan mo dun sa ay science related sa science writing? Na-try mo ba na mag-join sa science writing? Once po, nag-try po akong science writing po. Doon po sa may invitational po na Grub Street po last year. Doon po sa CLSU po. Nag-first place naman po ako. Ayun, So, talagang science talaga. At saka si Ralph, na siya, talagang sumasabak na siya sa mga laban ng panahon. Unlike Alexis, tama Alexis? Hindi masyadong exposed si Alexis sa tama? Dahil yung school mo hindi masyadong sa mga contest. So Pero paano siguro- paano siya nag-cope up, Ma'am Jane, di ba? O lalo siguro nung grade 7 ka, unang laban mo 'yon tapos sa regional. Paano yung experience mo doon? Kinakabahan ka ba noon? Oo. Kasi first time, Bago rin po ako kasi unang pong regional competition yun. Tsaka lang po akong lumalabas po ng kabanatuan. At baka hindi rin siya masyadong pinayagan ng magulang. Kaya kung saan man, di naman. Mapayag naman. Ikaw naman siguro nung nag-graduate ka ng elementary ay best in science. Tama ba? Parang wala namang gano'n. May mga gano'n ba sa school nyo? May mga ganun. Wala. Sa amin nga, wala rin kanila. best in science. Parang sa kindergarten. Although walang science, nagbe-best. Mga Ako kasi ginagawa ko yun pagka every grading period, yung makaka-90. best, sa ganun. classroom, oo. sa classroom nyo, sa classroom. Nabanggit mo na rin yung sa kindergarten, yung mga most kind. Oo, Natawanan ko yun, kasi most kind. Hindi naman yung superlative form ng kind, di ba? Most kind na, di ba? Kindest kid, gano'n na lang. Kindest. So, total, marapit na po ang graduation sa mga kindergarten. Wag na po natin gagamitin yung most kind, Ayan, sana napapansin din nung mga yun. So, kindergarten, ganun. Hindi naman, kindest, siguro, kindest kindergarten, pupil, parang gano'n. Ayan. So, balikan natin ulit yung ating mga coaches. Tanong natin kung ano yung mga challenges na kinaharap nila, before earning this award, this laurel, Ma'am Sandy. Sa akin po, first time ko, nagko-coach na din ako before. Naranasan ko na rin manalo sa region. Pero itong national, first time po ito. Tapos sabi po ni Sir Albert, okay, sabi niya, kailangan mag-champion kayo.
ako po hindi nakasagot. Kasi po yung pressure, yung expectation niya ay napakataas. Pero po sa abot na with the God's glory po, talagang pinagkaloob po kay Alexis yung panalo. Gano'n po kayo, ma'am, katagal, kaya tinanong ko si Sir Sunny, ano, kayo gano'n katagal kayong nagturuan ni Alexis? Kahati ko nga po yung mathematics. Sabi ko, ano ba, Alexis, nasaan ka na? Ganun po yung naging sitwasyon namin. Hati kami ng math. Almost 1 week na nga lang po nakapag-aral si Alexis eh. Pero nakita ko naman po sa kanya na andun na, meron na naka-built na knowledge dun sa kanya. Tsaka ano po siya, may pagka-critical mind naman talaga. Critical thinking talaga ang no? Si Ma'am yata ginagabi pa sa Science High School. Madalas pag nadadala sa Science High School, parang marami pang teacher eh. Si Ma'am ginagabi ba, Ma'am? Mga 5 po, ganun po. Depende po kung hinihingi po ng pagkakataon, so we need to spend more time, ganun po. Hindi naman nagsiselos na yung mister mo, Ma'am. Ay, hindi naman po. Okay, kasi doon ano tumira sa Science High School, hindi naman kasi baka ka doon eh. Si Sir Sunny po yun. Si Sir Sunny, sige. eh. Sir Sunny hanggang gabi. Hindi na to na, sir. Ano yung mga sacrifices natin, sir, naman? Siguro sa akin, time management. Talagang minsan kasi nagsasuffer yung mga students ko gawa ng super busy sa pag-review. Minsan si Ralph naman yung nagsasuffer kasi yun naman ang hinaharap ko. So, yun lang yung naging hindrance sa akin or challenge, no? No sa contest na pinagdaanan namin ni Ralph. Other challenges, wala naman ako naisip kasi sanay na tayo pagdating sa mga challenge na dumarating sa atin. So, parang, Sa suporta din naman ng school. Yes. Sigurado So, very naman. important. Overwhelming yung din. support ng school. Tsaka lagi-lagi na silang nagko-contest, ano, hindi na bago yan sa kanila. Alam na nila yung kanilang mga gagawin. Si Ma'am Sandy rin naman ay nag-train na rin before. Alamin natin dito sa mga bata, ano, kung yun namang suporta ng kanilang mga magulang. Dito kay Alexis. Supportive naman po yung mama ko, pero hindi naman po siya sobrang supportive na minsan. Ayoko po pinapasama siya sa mga competitions kasi parang nape-pressure po ako pag kasama ko pa yung magulang ko. Ayan. Inaabot ka ba ng gabi sa high? Sa pag-review? Nung grade 7 po ako, inaabot po ako dati ng 7 doon. Sinusundo ka ba na? Hindi po, nagko-commit po ako. Nung grade 7 ka, nakasama ba yung mama mo sa regional? Hindi. So, nag-champion ka. Nung last year, sumama din sa regional? Hindi. Akala ko, factor yung Ngayon naman, Hindi rin. Ayan. Kasi nga ayaw niya. Oo, ayaw. Pero gusto siguro ng mama mo, ayaw mo lang. Busy rin po siguro teacher po eh. Science teacher siguro. Math teacher po siya. Saan na? Doon po sa may LO, sa may bangad din po. Sino bang... San Diego. San Diego. Anong pangalan ng mama mo na? Lorena San Diego po. Si Ma'am Lorena San Diego. Sa Ah. Elo Francisco, ka-district namin. Ka-district natin. Ka-district natin. Tama yan. Ayan. Ba't ulit natin kay Ma'am Sandy? Ma'am, paano po natin napili si Alexis? Yes po. Since Alexis may background na siya last year dun sa competition, and also nag-excel din talaga siya sa science po. Kaya madali, kahit po nagkaroon science fair namin, siya rin po yung nag-top. Opo, kaya po siya yung napili kong ilaban. Pero yun po ba ang batay niyo, yung school level na science, yun na yun? Opo. Okay. So, parang kung hindi siya ang nanalo dun, ibang... Hindi, mahirap po itanong eh. Kaya, Siguro. alam ko pong kaya niya. Pero bago pa ba, ma'am, inaayon niyo na talaga siya para maging, Nung pong, syempre po, bago ako sa science, hindi ko sila kilala. Nagtatanong din po ako. Tapos, syempre po, pag nagtanong ako, titignan ko kung totoo nga ba yung nakuha ko information. Ito nga bang bata na to karapat dapat. Hindi naman po ako nagkamali. Opo, yun po. Si Sir, paano nyo napili si Ralph, sir? Ganon din, school level kami din. ng school science fair. So, part of the activities is yung magkaroon kami ng school science quiz bee. So, kung sino yung lulusot sa school level, siya ang magre-represent the school for the division. So, yun. Si Ralph ang sinuwerte doon sa mga bata na magre-represent. Sa experience nyo, sir, meron na bang pagkakataon na, halimbawa, siya ay experience na talaga sa quiz o kahit sa anong labanan, tapos nung nagkaroon ng school level, hindi siya yung lumitaw na nanalo? Yes. Actually, yung batch nila ni Ralph,
Kasi si Ralph, hindi siya inclined in science last year. So, nasa math siya eh. Nasa math siya. So, iba yung pinanlaban nila from grade 7, from first year to third year. Hindi ka Ralph, yung nag-represent ng school for the science quiz sa division. Opo. So, yung sa iba kasi ang physics sir eh. So, kung i-compare mo talaga yung science, yung physics sa biology, at saka sa earth science, ibang-iba. Kaya talagang hindi lahat ng magaling sa science ay magaling sa physics. So, yun pa rin ang pinakabatayan, Ma'am Jane, yung kanilang school level. No? Quiz B. Ayan, oo. Ayan. Kanina, tinanong natin si Alexis ano sa support ng parents. Eh, alam ko naman very supportive ang parents itong si si Ralph, Very supported po talaga. Kasi po, sumama rin po yung magulang. Yung mami ko lang naman po sa regional po, hanggang national din po sinamahan daw po. Kasi po gusto raw po niyang makita po kung masabitan daw po ako ng medalya sa awarding po. At yun po yung parang first time ko pong sasabak po sa national quiz. Kaya po sinamahan na po rin niya ako. Saka hindi matatawarang experience yun para sa magulang, Ma'am Jane. Alam mo yan. Para magulang na ba? Magulang ka lang, pero hindi parent. Magulang ka lang. Biro lang po. At yan po, nakilala po natin po mga bisita, mga nagsipagwagi po sa mga nakaraang po National Children's Science Congress. Sila po Ma'am Sandy Palafox, saka po si Alexis San Diego para po sa Quiz B ng grade 8. Ayan. Category B. Sa Quiz B naman po ng ng fourth year, Category A ay nakasama po natin si Rob Ryan Ipurong at si Sir Sunny De Leon. At inyo naman pong natunghayan ang isang edisyon ng Balitaan, Turuan at Talakayan. Dito pa rin po sa inyong programa, DepEd Hour. Ako pa rin po inyo nakasama, Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating OIC Schools Division Superintendent, sa ngalan pa rin po ng Office of Media and ICT sa pangunan ni Sir Glenn Agustin, ako po si Jane Valderrama. Antabayan niyo po ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jade Christian. Magandang gabi po.